Magandang araw mga kababayan, mga kapatid. Muli, ito naman ang inyong makakasama, Boss Edgar po lamang nagsasabing magandang umaga, gabi at hapon o anumang oras dyan, lalong-lalo na sa ibayong dagat. Ngayon itong pag-uusapan natin o re-reactionan natin itong ginawang misa dyan sa Kongreso dahil ngayon lang daw ito nangyari eh. Kaya daming nagtataka, naging controversial itong ginawang pagmisa. Biruin ba naman ninyo mga kababayan, mga kapatid, yung dokumento yung dokumento ng article of impeachment talagang nandun sa harapan ng pare, pinabindisyonan nila. Siguro para talaga matuloy matuloy na ma-impeach si Sara. Ngayon, ito na nga ang matinding controversial dyan. Kung controversial yung ginawang pagmisa, lalong controversial pala tong pare na nagmisa. Nagkaloko-loko na. Parehas pala itong mga controversial. Panoorin nga natin. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga hudas na mukhang alagad. Mga hudas pala yung 18 senador na yun na sermonan ni Father. Ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Sila ang mga Pilato na may kapangyarihan bilang hari ng saligang batas, ngunit ginamit ang poder, naghugas ang kamay upang imbis Yung palang 18 senador, mga Judas Barbas, mga Poncio Pilato. Matindi yung paninirman ni Father Tuloy pa nga natin kung sino talaga si Father. Baka kilala to ni Boss Dada. Pakinggan nga natin. taong humusga, 18 senador. Ito yung paring adik. Ito yung paring nasa seminaryo na, nagmimisa na, putang ina, nagsiyasyabu pa. Ito. Ay, grabe si Boss Dada. Mas matindi palang sermon nito. Talo yung pare. Ang nagdadasal sa mga congressman. Tingnan mo naman, di ba? Tangin na binaboy nyo yung abito. Ang misa dapat ginagawa sa simbahan. Ginagawa lang yung misa sa ibang lugar kapag ka may mga, halimbawa, may patay, ganyan. Yung pare na napanood ko rin yan doon sa Senado yung tinatanong siya ni Senador Bato. Pakinggan nga natin yun, hanapin natin yun. Hanapin natin si Bato. Ito yun. Use drugs for 15 years. Ano po yung drugs na ginamit mo, Father? Shabu po, o bago pa Nagsasabot talaga pala si Father. mag-shabu. Pare ka na noon? Siyempre, hindi pa ho. Hindi ka pa pare? Natural po. So, 15 years. How old ka nag-start gumamit na shabu? Father, ako sagutin niyo. Ako sagutin niya. Mr. Chair, simula po ako ng 16. 16? Opo. 16 plus 15, that's 31. 16 years old. Nagbibinata pa lang to si Father. Shabu na agad. Matindi Hindi lang inom-inom, kundi shabu na talaga siya. Tuloy natin. Kailan ka naging pare? 2006. 2006. How old were you? 2006. 31 ho. 31. So meaning,
Nasa loob ka pa ng seminaryo, gumagamit ka na Meron siya po mo. akong tinatawag na relapse, Mr. Chair. Relapse. Matindi pala yung naging karanasan ni Father, ano? Grabe. Ano naman kayang masasabi nito ni Senador Marcolita sa nangyaring to? Panoorin nga natin. Ngayon ko lang nakita na yung impeachment complaint Ay, na binisahan. para sa akin Oo. ay isang political action ay hinaluan ng misa. Ito lang, kaya ako bigyan nyo na ng kaukulang pangunawa kung hindi ko naman masyadong maintindihan kung bakit kinangailangan ipagmisa yung impeachment complaint na isinuli ng Senado. Baka po namatay. Hindi kaya? Ayoko Oo nga naman, bakit? Bakit kinakailangan ipagmisa pa yung article of impeachment na yun na hindi naman yun, ibig sabihin, hindi naman yun kasama doon sa religion, kundi sa political matters yan. Iba yung sa relihiyon na pag pinag-uusapan at iba naman yung pampolitika. Saka may huli yan may pader yan na magkaiba sila. Hindi pwedeng pagsamayan yung lalong magiging magulo Kaya dapat talaga yung relihiyon hindi sinasama sa pampolitiko. Magulo na nga itong mga politiko, sasamahan pa ng relihiyon, matindi, lalong gugulo. Tuloy pa nga natin. sabihin nyo, kasi nga sabi ko nga sa'yo, pag may patay, may misa din Di ba? Baka kasi nga ako namatay. Ngayon, naghahanap naman ako ng corona. Wala naman akong makitang corona. Lalo, baka ako may kabaong. Nung una nga, akala ko may namatay na Baka naman na binyagan o kaya Ayun nabuhay. na nga, ano nga yun? Kaya kayong dalawang tinatanong ko, sapagkat nga, kayo, no? mas observant kayo sa akin Mas mahilig kayo sa chismis kaysa sa akin. Hindi natin maintindihan kung bakit nagtawag pa ng magmimisa. At narinig ko pa yung pare na nagsabi, mga hudas yung labing walo. Tama. Tama ba yun? Dito makikita mo, pati lingguwaheng gagamitin. Kung yung halimbawa... Mabuti na lang, wala pa doon si Marcolita. Kung nandun na siya sa 18, nasabayan pa sana siya, nadamay pa. Wala nang galang ko yung pari na yun na nag-officiate ng misa, kung halimbawa ay pumunta siya doon hindi bilang pari at nakisama siya para magpahayag ng kanyang saloobin bilang isang mamamayan Pilipino, okay lang yun Pero para pumunta ka doon bilang isang religious at isang purely political matter, hinaluan mo ng kulay ng religion, may problema doon, Jen. Pinaghahalo mo na. Merong constitutional divide na hindi makikialam yung politika sa usapin ng relihiyon. Yun na nga yung sinasabi ko na meron tayong pagitan. Hindi pwede talagang paghaluin. Yan ang sinasabi ko dyan. Malimit nilang sinasabi ng mga kababayan natin na ang Iglesia ni Cristo raw nakikialam sa politika. Hindi. Kaya mga kababayan, kung naguguluhan kayo, nalalabuan kayo, yan kasing salita ninyo, imagination lang ninyo. Kung sumama kayo sa mga pagsamba namin, sa pamamahayag namin, wala kayong maririnig dyan about politika. Hindi katulad sa ginawa nitong pare, talagang nakasuta na siya, nakasuot talaga siyang pangpare na isinasama talaga yung politika. Pero sa amin, once na nagliliksyon na yung ministro namin, walang politikang mababanggit dyan, ni isa wala. Ang binabanggit lang dyan, yung aral ng Biblia, yung makapagdulot kami ng kapurihan sa Diyos, yun lang. Kaya yung mga sinasabi ng iba dyan na siya ni Cristo daw nasasangkot sa gobyerno, nasasangkot kung mga sino-sinong tao, hindi gano'n. Dahil sa loob ng Iglesia ni Cristo, napakarami pong mga aktibidad dyan.
Kaya hindi na namin maiisipan yung humalo pa sa iba kong mga ano pang mga organisasyon. Dahil dito lang sa Iglesia ni Cristo, punong-puno na kami ng mga aktibidad. Kaya yan nga sabi ko sa inyo, dumalo kayo sa mga pamamahayag para malaman ninyo kung ano yung nasa loob ng Iglesia ni Cristo. So yun lang mga kababayan, ito lang yung na reactionan natin ngayon. Talagang tuwang-tuwa tayo sa nangyaring to dahil first time na mangyari na minisahan yung impeachment ng article. Kinasangkapan pa tong pare para siguro bas-basan para mabigyan ng kapangyarihan para yung article of impeachment dumiritso. Ang purpose naman kasi talaga nila talagang madiin si Sara. Alam kasi ninyo ang lahat naman kasing to, politika lang talaga politika. Grabe kasi talagang politika dito sa Pilipinas. Sabi ko nga, pagkatapos lang ng butuhan, ang iniisip na naman, ang susunod na naman na butuhan. Grabe. Number 1 na nakakasira sa atin yung masyado tayong dibdiban sa politika. Dapat kasi pagkatapos ng butuhan ng politika kung sinong nanalo, i-accept natin na yun ang panalo. Tulungan na lang natin para sa ikagaganda ng ating bansang Pilipinas. Hindi yung pag hindi natin kursunada, pagtutulong-tulungan natin na maibaba. Hindi po ganon. Dapat ang bansang Pilipinas, atin to, tayo mga Pilipino, pag maganda tong bansang Pilipinas, sino magtatamo ng kagandahan dito sa Pilipinas? Tayo rin mga Pilipino. So, yun lang mga kababayan, mga kapatid. Muli ang inyong nakasama, Boss Edgar po lamang, nagsasabing magandang umaga po sa inyong lahat. Bye-bye!